Hi, kamusta po kayo? Ang ganda po ng messages ni God today from Mass, kaya discuss po natin. Okay, ang una po, or number one, we must always be ready in what God wants us to do. So, ang ibig sabihin po nun, kung ano man yung direksyon na gusto ng Diyos na nililid niya tayo ngayon, or kung ano man yung tingin natin na gusto ng Diyos na gawin po natin, hindi lang para sa atin, para sa ibang kapwa po natin, dapat lagi po tayong handa na gawin po yun and maranasan po yun. Kasi syempre, ang Diyos naman ang may control ng lahat ng nangyayari sa atin sa buhay po natin. Kaya talagang gusto niya maging ready tayo kung ano ba yung gusto niyang pagawa po sa atin. Whether tumulong sa kapwa or gawin ito or maging ganito. Kaya dapat maging ready po tayo lagi. Next, all the gifts we received from God, which is our talents, skills, or others, should be used for our salvation. Sa tingin ko, ang ibig sabihin po nito is kung ano man yung mga talento natin, skills natin, or mga ibang mga unique na niregalo sa atin ng Diyos ay gamitin natin para tumulong po sa kapwa po natin, which leads us to salvation. At isa pa doon ay pwede rin natin gamitin yung mga gifts na to from God para hindi lang tumulong sa kapwa po natin, pati ay maging blessing na rin to others. Number three, okay, maganda po to. We should count our blessings, whether big or small. Actually, ang dami ko nakikitang mga quotes tungkol dito or mga reminders tungkol dito sa social media or kung saan dapat talaga maging ano tayo, maging grateful or magpasalamat tayo lagi sa Diyos kung ano man gaano kalaki or gaano kaliit ang mga blessings na natatanggap natin sa Kanya everyday. Kasi kung hindi naman dahil sa Diyos, hindi naman tayo mabubuhay ngayon sa buhay po natin. Kaya dapat maging ano tayo, yung wag puro malalaking blessings ang lagi natin pasasalamatan. Kundi, kahit yung maliliit lang na blessings. Like example, yung nagising pa tayo ngayong araw na to, na wala naman tayong mga sakit. Kahit pa paano, wala naman tayong masyadong problema sa finances, sa utang po natin, sa mga anak po natin, sa pamilya po natin. Yun ay napakalaking mga blessings. Kaya, wag po puro material lang po na bagay ang ating titingnan. Okay, lastly, we should give back to others as a sign of gratitude to God. Ayan, napakagandang message na to ng Diyos para sa atin. Actually, sa natatanda ko kanina sa homily ni Father, ang ganda pa ng sabi niya na yung mga taong binibigyan ng malalaking blessings, mas yun ang in-expect ng Lord na magbigay pa ng malaking tulong or mas malaking blessings sa ibang tao. Kasi pinagkakatiwalaan siya ng Diyos na mabigyan ng malalaking blessings para maging ano ka rin, malaking tulong ka rin sa kapwa mo. Wag po sana tayong maging tulad ng ibang tao na nabigyan na po ng magagandang mga blessings, hindi lang financially, spiritually, materially. Marami kasi rin ako na-encounter ng mga ibang tao na kahit napakalaking blessing na po ang binigay sa kanya nila ng Diyos, hindi pa rin sila grateful or based sa mga actions nila, nagrereklamo pa, naghahangad pa ng mas magandang blessing or naghahangad pa ng mas marami pang blessing. Pero pag inisip mo yung blessing na binigay sa kanila, napakalaki na rin po at bihira lang ang mga taong nakakaranas po ng ganong klaseng blessing. So, dapat, 'wag tayong maging tulad nila na ungrateful pa, nag-iinarte pa, kung ano na pa po yung mga hinihingi. Hindi na lang pong, ah, ayusin yung buhay nila or 'wag po sayangin yung mga biyayang binibigay ng Diyos sa mga material lang na bagay na wala naman kuwentang bilhin or di mo naman magagamit. Sana tinulong na lang sana nila yung mga blessings na yun sa ibang tao through tithings po sana. Kaya personally, dapat kung mabigyan po tayo talaga ng blessing ni God, lalo na materially na napakalaki, mag-set tayo ng amount nun na talagang pwede natin itulong sa mga taong nangangailangan or talagang naghihirap po sa buhay. At huwag po tayo maging ungrateful sa Kanya. Yun ang number 4 for me na talagang message ni God sa atin. Na lagi tayong maging grateful sa Kanya, lagi tayong magpasalamat, lagi nating alagaan yung mga blessings na binibigay niya po sa atin at huwag po natin sayangin. Okay?
So, let's end again with a simple prayer in the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, sana po kung ano man yung mga blessings na binibigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw or sa this month, this year, next year, lagi niyo po kaming bigyan ng respeto sa inyo na maging grateful at wag po sayangin yung mga biyayang binibigay niyo po sa amin sa mga panahon na yon at maging responsable po sana po kami sa pag-handle ng mga blessings na yun kasi like sabi niyo nga, the more blessings na binibigay niyo po sa amin, mas more responsibilities na dapat mai-share rin po namin yung mga blessings na yun sa kapwa po namin. Lord, maraming maraming salamat po for this day. Sana po maging okay po yung aming araw po ngayon sa pagpunta pag-uwi galing work, sa school, and everything. Uh, we pray, Lord, na sana po maging discerning nga po kami sa mga big or small blessings na binibigay niyo po sa amin. At maging thankful po kami lagi po doon. At mas lagi po kami maging grateful po sa inyo. Amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. So, thank you, Lord. Or thank you po ulit sa pagkikinig po sa akin today. Hopefully, may natutunan po kayo sa akin. And, as usual, let's end with our simple daily Thanksgiving prayer. Daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.